Ito po ang Lupang Arenda, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Kung saan guys sa video na to, samahan po natin ang mga residente po sa kanilang kwento or pakikipaglaban po. Almost 35 years na po nilang pakikipaglaban ito dahil sa mahigit na 90 hectares po na lupain na hindi pa po na-proclaim sa kanila. Pero yung ibang sitio po dito guys, na-proclaim na po. So ilang hektarya din po yun na-proclaim. Pero ito pong naiwan, yung almost 90 hectares. So hindi pa po na-proclaim. So kaya nakikipagbaka po tayo dito at ma-proclaim na po ito. So 5 administrasyon na po ang nakalipas guys, humingi po sila ng tulong, wala po talaga. At sana po sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, umaasa po sila na ma-proclaim na po ang almost 90 hectares po dito guys. Hanggat hindi po sila ma-proclaim dito guys, makukonsider pa rin po sila as squatter or informal settlers po. Meron po itong mahigit sa 20,000 families po ang ating Lupang Arenda. Alamin po natin ang kwento po nila at ang kanilang pakikipagbaka. Dito po sa magandang community, kompleto na po lahat. Nandito na po lahat. School, market, establishment, commercial area, may mga clinic na rin po guys. So malapit na po dito, nandito na po lahat. At ito po ang Lupang Arenda. So samahan niyo po kami guys. Kasama ang mga presidente po ng mga sitio dito at presidente po ng mga homeowners po dito. So kasama din po natin ang ating barangay captain po. So nagsalita rin po dito. Huwag kalimutan mag-like, comment down below kung anong masasabi nyo po dito guys. At syempre po, i-share po natin to. So pakinggan natin ang full video na to guys. Maraming salamat po. So ito yung Purok 7 guys ng Lupang Arenda. So ongoing construction. So may drainage. May drainage yan. So ito din ma'am. Tatapos lang po yung project ng ating secondary road. So mataas to? Opo, mataas yan. Opo. Ganun din po ito sir. Bago lang din po makikita niyo. Oo nga po eh. Kaya simentado na rin po yan. May units na oh. Opo. Ito na yung dulo. Pero ayan nga po yung mga tinatambakan din. Yung sinasabi ko. Reclamation. Yeah, may mga reclamation. Ano sir, pumapantay na po kami sa sa C6. C6 na road. Ang C6 ayan po, pumapantay na yung level namin. Binabanggit po kanina ni Press Enteng Barlos na Purok 7 na mababa. Ito po yung tinatambakan dyan. Ito yung mababa na sinasabi. So pero guys, tinatambakan niya. Tinatambakan yan po. Tapos nagkaroon ng road widening, tsaka drainage. Opo. Yan. Yung reclamation. May papakita kaso pinakamababa na area dito sa Lupang Arenda. Ito, ang Purok 7 po mataas eh. Mataas. Barlos, yung mga doon sa dulo. Doon sa dulo. Pero dito din sa Purok 7, Opo. na dulo. Opo. Dulo. Hindi tambak. So ito lang talaga yung nyo, plan. Ito po, Subdivision style opo, subdivision plan namin. Aprobado na po ito sa ating Galing. regional office ng DNR. Bayview. Yeah. Kasi naka-view siya sa bay. Opo. Bayview. Ito, dito na lang ilagay yung Ito kasi sir, yung pambansang babae. ito sir, bahagi pa namin to. Pero ngayon kasi sir, may mga private claimant. May nagki-claim dyan. Opo. Pero po, pag naproklama ng ating Pangulo yan, talagang intended dyan sa mga dapat makinabang sa pabahay. Ito po, wala namang tao ito. Pwede malagyan dyan. Improvement ng ating lokal na pamahalaan, ng ating pamahalaan ng Rizal. Pwedeng maglagay ng mga project dito. Pwede naman pala yung sinasabi ng LLDA ba yun? Pwede naman lagyan pabahay niya kasama niya. Ang babahay nila sir doon, yan yung lawa. Yung lawa. Sabi ng lawa, tatambakan nila. Yun yung tinatawag nilang gagawin. Kaya nga yan tabing lawa ha. Bakit
Sila nag-approve eh, di ba? Mga high-rise building na mas lalong malambot yun. Tapos, Opo. Ilalagay yung mga tao doon dito sa arenda. Ang ganda na nga yung kalagayan namin dito, di po ba? At saka hindi na ho gagastos ang gobyerno kasi andyan na kami eh. Ipoproklama na lang po, hindi na sila gagastos ng mga napakatataas na building. Eh hindi naman ho akma sa aming matirahan namin yun dahil ang aming mga bahay ay maaayos na. Parang ang hirap sigurong ilipat yung mga tao doon at hindi talaga magpapayag kami ng ganun. Kasi meron na kaming komunidad eh. So, yung iba available pa po yan? Alam niyo ito sir, available pa po ito. Ilang block po? Block 27? Ito sir, ito at saka ito. Available yan sir. So ibibigay? Actually sir, ito po yung napagkasunduan namin na yung dadaanan po. Yung block 1 namin kasi sir, hindi pumasok dito. Andito po siya sa kabila. Dito po. Meron pa po kami ditong 100 halos na pamilya na hindi pumasok sa aming subdivision plan dahil po bahagi sila ng ilog. Kaya po kami nag-camp kami dito sa mga bakanting lugar na to dito para ho sa block 1 at doon sa mga diyan sa ilog? Ito po kasi ang ating bike lane sa C6 ay may tatamaan pa po. So, dito rin po namin ilalagay dapat ang mga tatamaan dyan sa bike lane. Yun. So, ang problema po kasi dito po, marami na ang nag-claim. Tinatambakan na po, mga pribadong claimant ang nagtatambak dyan. So, yun ang tanong. Napaluhog po yan sa subdivision plan namin. Doon sa hinihingi natin 91 hectare na dapat yung mga dadaanan ng bike lane, hindi na po lalayo. Dito na lang sila. Pero yun nga, sana. Tinatambak pa lang to. Yung nakatira. May mga bahay. Ito na po kami. Ito lang ang wala. Yan lang. Tinatambakan po yan. Tinatambakan ng mga... Ito. Yung pinupuntahan natin sa Opo. Sir, ayan na dapat pakikinabangan ng mga walang Pero yung buong plano ng meron kayo? ng arenda. Opo. Meron po ang Apola, meron kaming niyan. Buong ganito kak. May approve plan na rin po yan, buong lupang arenda kasi magkakasama po kami. Nahiwalay lang po kami kasi nasa labas kami ng C6. Pero yung buong lupang arenda, sabay-sabay na po sila magkakaroon. Pero taga dito ko kayo ma'am or sa kabila? Ako po ang presidente dito. Dito, sa kabila? Sa kabila ho, yung lupa, yung may mga ibang samahan doon. Dalawang federation kami sa arenda. So, ayun po, lupang arenda. Dito po kayo? Malapit sa court? Dito po ang bahay ko, dito, Block 7. Sa 7. Ayan, okay. Pwede na? Dapat yung lupang arenda, barangay na sana, lupang arenda, no? Kasi kayong pinakamalaki. Ito nga sir, pwedeng gawing 2 barangay eh. Oo. Kahit 4. Laki eh. Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa Lupang Arenda Homeowners Association. Ito po kanilang office. Apola. Apola. Yeah. So sir, yung concern niyo po regarding sa lupang arenda, pangalan niyo na rin po at position po dito sa inyong barangay po. Magandang umaga po sa lahat po ng naka-tune in at nanonood at nakikinig sa interview po na to. Ako po si Vicente Barlos. Ako po ang kasalukuyang Pangulo ng Alliance of People's Organization sa Lupang Arenda. Matatagpuan po ang aming lugar dito sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, malapit po sa Lawan ng Laguna. So yung aming pong organisasyon ay binubuo po ng 24 na organization at kumakatawan po sa 19,000 pamilyang nakatira dito sa Lupang Arenda. So para po sa ating konting background, ano ba tong Lupang Arenda na naging mainit na minsan sa social media dahil po sa ginawa namin malawakang rally sa DNR tsaka sa LLDA. So yung Lupang Arenda po noong 1995, ito po ay pre-claim ng dating pong Pangulong Fidel B. Ramos for socialized housing
purposes. So, yung lupang arenda po ay 171 hectares to. So, nung panahon ni FBR po, proclaim niya po yung 80 for socialized housing purposes na ang magbe-beneficiary po ay yung less privileged families ng Taytay, at the same time yung mga affected families ng Pasig River Rehabilitation o yung PRRC. Kasi nung time po na yun, na si President, FBR pa yung presidente, yung kanya naman pong wife na si Ming Ramos ang chairman ng Pasig River Rehabilitation Commission. So sa layunin po na mapaganda ni FBR yung Pasig River, ay lilinisin niya po yung mga informal settler na nakatira doon sa gilid ng Pasig River. At nakita niya na itong lupang arenda, doon niya ililipat yung mga affected families. At para naman mag-benefits, yung host LGU na Taytay, dinagdag niya na rin po yung mga less privileged families ng Taytay. That was 1995. So ang amin pong administrator noon para mamahala doon sa implementation ng proclamation, yung National Housing Authority o yung NHA. Pero mula 1995 hanggang 2009, 14 years in existence ng Proclamation 704 ay hindi naman po nagawa ng NHA yung kanyang mandato alinsunod sa Proclamation 704. Hanggang nakita naman po natin noong 2009 ay nanalasa po yung Bagyong Ondoy. So yung amin po kasing lugar, pag tinitignan po natin to, ay nasa paligid po namin yung dalawang malaking ilog. Yung floodway at saka yung Napindan. So yung dulo po niyan ay lawa ng Laguna, nandun naman po makikita yung lupang arenda. So nung panahon po ng Ondoy, ay siyempre lahat naman nagulat, di inaasahan yung napakalakas na tubig mula sa ulan. Bumaha naman po yung lahat sa iba't ibang lugar. Pero dito po sa lupang arenda ay very minimal po ang naging baha. So pinakamataas na po yung yung tuhod. Yung pinakamataas na po yun compare po sa iba na halos inaabot yung third floor. So dahil po doon ay nakita nila na dito sa lupang arenda, marami po talaga ditong nakitang patay. Kasi kung makikita po natin, yung floodway po, yan po ay ilog na nagmumula pa sa Sierra Madre, pababa po ng lawa ng Laguna. So lahat po ng mga casualty nung panahon ng Ondoy, inanod po yan sa floodway. Pag inanod po yan sa floodway, sa lawa po lalabas yan, sa lupang arenda po makikita yung mga casualties na yon. At yung mga casualty naman po na inanod ng mga ilog papunta sa Manila Bay, dadaloy naman po yan sa Napindan River. Yung dulo po ng Napindan River, lawa din po ng Laguna yon, lupang arenda din po ang dulo nun. So yung dalawang ilog na yun, nagtagpo dito sa lupang arenda. At totoo naman po, talaga namang marami pong nakita ditong patay. At meron din rin po namin pinagkakaila na meron talaga pong na-wash out. Kasi yung lupang arenda nung time na yun hanggang 8 purok. Yung amin pong purok 8 ay nasa labas po yan ng Laguna Lake. So doon po nakita yung mga casualty. Marami po talagang patay. Pero kung titignan naman natin, nung tinignan po yan ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management o yung DRRMO, hindi po wala pong nakitang casualty o namatay dito po sa lupang arenda dahil lang po sa pagbaha. So yung pong mga nakitang patay ay galing po sa iba't ibang lugar, hindi po yan dito. Nung time po na yon, siyempre, ang daming casualty, buong Pilipinas ang damage nun. So si President Gloria Macapagal Arroyo ay nagpunta po dito sa aming lugar, kasama po si Vice President Noli De Castro. At nakita niya na yung na-wash out at yung mga report na sinasabi na maraming namatay dito, yun po yung naging alalahanin ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na para ideklarang non-habitable and danger areas yung area. Pero yung mga natagpuan naman pong patay na yon, hindi naman po siya nakita doon sa loob ng proklamadong lugar. Nakita po siya doon sa 90 hectares na hindi po yan covered ng proclamation. So hindi, kumbaga, nandito po si Pangulong GMA noon, tinuturo niya yung lawa ng Laguna na wala naman kami doon. Kami po ay nasa likurang bahagi niya. Ibig sabihin, hindi po talaga kami yung tinutukoy na danger areas. So dahil po doon, naglabas po si Pangulong GMA noong December 4, 2009 ng isang Executive Order 854. At ang sinasabi niya doon ay non-habitable ang lupang arenda at kailangan na itong ilipat sa mga malalayong lugar.
So kailangan i-demolish na para mailigtas ang mga tao. So mula po doon ay nagsimula na po kaming makipag-engage sa government at sabihin na hindi totoo, walang katotohanan ang Executive Order 854. So nagkaroon po kami ng mga pagkilos na kay GMA, nagkilo kay ERAP, kay GMA, kay President Noy, kay Duterte. Ibig sabihin, sobrang dami na po ng Pangulo ang lumipas na kinausap namin para patunayan lang namin na safety yung aming lugar. At sinuwerte naman po tayo dahil nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagawa na po yung complete stop work. So yung complete stop work po, ito po ay ayon po sa MC 157 series of 2008. Kasi sa halip na naalisin kami sa lupang arenda, ang tinulak na lang po ng APOLA ay magkaroon ng isang bagong proklamasyon. Sa proseso po ng bagong proklamasyon, kailangan po meron sunding batas. Ito nga po yung MC 157. So sinunod po namin to, nagbigay po kami ng request letter kay President Duterte at tinalaga niya po yung HUDC dati, Housing and Urban Development Coordinating Council, para gawin po yung complete stop work. So yung complete stop work po, pinangunahan po yun ng HUDC at yung dating ASEC Leira Buwan, ginawa niya po yun ng 3 buwan lang. So nag-start po kami ng 2017, trinabaho po namin ng 3 buwan. Yung 3 buwan po na yun, pinapatawag po yung lahat ng ahensya ng gobyerno para tignan ano yung kanilang comment doon sa hinihiling na proclamation ng APOLA para sa lupang arenda. At lahat naman po, lahat ng ahensya ng gobyerno ay pumirma, lumagda sa isang resolution na lahat po sila ay sang-ayon na magkaroon na ng isang bagong proklamasyon, yung 91 hectares ng lupang arenda. At yung 91 hectares ay meron na rin po kaming approved plan. So yung approved plan po na yun, mga tao na rin po yung nag-ambagan, sinagawa na rin po namin yung mga subdivision plan, ambagan din po yung mga tao para ipakita sa gobyerno na hindi kami umaasa sa budget para lang mangyari yung gusto naming na magkaroon kami ng kasiguran sa paniran. So mga tao po ang nag-ambagan para magkaroon ng approved plan, magkaroon ng subdivision plan para dun sa hinihiling ng DNR na gawin natin specific, kung magpo-proclaim tayo specific at bilangin natin lahat ng lote. So lahat po ng mga requirements na yan ay nandun na po ngayon sa regional office ng DNR 4A para po dun sa verification and validation. Unfortunately po, yung aming complete stop work na sinubmit po noong July 2, 2018 sa Office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, ay naibigay po sa Land Management Bureau para i-review kung kompleto na yung requirements. At ayon naman po sa Land Management Bureau, sapat naman yung mga dokumentong isinubmit for proclamation, pero meron po silang nakitang kulang na requirements para kompleto na yung proclamation. Ang requirements na lang po ay yung LLDA clearance. Yung LLDA clearance na sinasabi na yung lupang arenda ay above 12.5 na, considering na kami po ay nandito sa Lawa ng Laguna. So sa tulong po ng National Mapping Resource and Information Authority o yung NAMRIA, noong January 2023, naglabas po siya ng updated topographic map. At ang sinasabi po rin ng NAMRIA, ang pinakamababang level ng lupang arenda kung ang pinag-uusapan yung approved plan SGS 003436, ang pinakamababang lugar ay makikita sa Purok 7, which is 12.8. Yung 12.8 po na yun ay sobrang taas na din doon sa requirement ng LLDA na 12.5. Sinasabi po kasi ng LLDA, ang lahat ng lupa pag below 12.5, amin yan, jurisdiction namin. Pero sinasabi po ng NAMRIA noong 2013, yung pinakamababang elevation ng lupang arenda ay 12.8 na. So iniisip po namin na hindi na kami dapat saklaw ng kapangyarihan ng LLDA. At pagdating naman po dito sa loob ng C6, sa lupang arenda, kung saan nandun yung aming mga bahay, ang pinakamataas pong elevation, makikita po yung sa Mathowa na kasalukuyang pong nag-a-award na ng title, almost 200 na. Ang kanila pong elevation ay 14.8. Na ang kailangan na din po para ma-award yung 3 hektaryang sa Mathowa ay LLDA clearance na rin. So yung LLDA clearance na po yun, pag ibinigay po yun ng LLDA, ay magkakaroon ng kasiguruhan sa paninirahan yung 400 families ng Samathowa, makikita po dyan sa Purok 1, at yung 19,000 families na nakatira naman po doon sa 91 hectares. Kaya kung susumahin po natin, isang LLDA clearance lang
na ibibigay ng LLDA, magkakaroon po ng kasiguruhan sa paninirahan ang 19,400 families na wala pong gagastusin ang ating gobyerno. Sa kasalukuyan po, ang issue namin po na kinakaharap ngayon ay yung Laguna Lake Development Authority nung aming dialogue sa kanila matapos yung aming sinagawang rally nung September 18, 2023. Sinasabi po ni General Manager Attorney Sinando Santiago na ang kanilang sinusuportahan ay yung proclamation na pambansang pabahay o yung 4PH. Ang gusto niyang mangyari, sinasabi niya kasi yung lupang arenda, ito ay LLDA na lupa, dapat daw hindi lang yung mga nakatira dito ang makinabang, dapat din po makinabang din yung kanyang mga empleyado. Kaya ang sabi niya, yung proclamation na gusto ko na papipirma natin kay President BBM, yung proclamation na magkakaroon ng lupa yung aking mga empleyado. Ang ibig sabihin po niya, pag 4PH po to, ayon po doon sa EO 34 and 35 ng ating pong Pangulong Marcos, gigibain po yung mga taga-lupang arenda at itatayo yung vertical housing para kami din pong mga nakatira na giniba ang mga bahay, doon po kami ililipat sa bahay na ipinatayo nila, which is hindi po yan ang aming gusto. So sana po makarating po ito at malaman din po ng ating Pangulo na ang aming pong hiniling, mahal na Pangulo, para sa lupang arenda ay isang proclamation. Yung proclamation po na land distribution. Proclamation po na magbibigay ng kasiguruhan sa paninirahan at hindi po proclamation na gigibain yung aming bahay para itayo ang panibagong bahay na ibibigay din ulit sa amin. So sa tingin po namin, malaking tulong po ito sa layunin ng ating Pangulo na mabigyan ng kasiguruhan sa pabahay yung 6 na milyong backlog. Kasi po, mahal na Pangulo, pag pinirmahan niyo po yung aming proclamation na land distribution, yung kasalukuyang pong hawak ngayon ng Land Management Bureau, pag binigay po ng LLDA yung clearance sa Land Management Bureau, ay magkakaroon na po ng kasiguruhan sa paninirahan yung 19,400 nang wala pong ginagastos ang gobyerno. At yung 19,400 naman po yun, pwede na po yung maging bilang ng mga nagkaroon ng kasiguruhan sa paninirahan sa inyong administrasyon ngayong taong 2023. Dahil yun na lang po naman po talaga ang kulang, LLDA clearance lang. At yung LLDA naman po ay nagbabago-bago din ang posisyon. Katulad po nung sinabi ko kanina, yung sa Pre-Proclamation Committee, pumirma na po ang dating General Manager ng LLDA na si GM Medina na sumusuporta siya sa proclamation ng lupang arenda at ang LLDA nakapirma din po doon sa resolution. Samantalang yung LLDA ngayon nakasalukuyan, ang sinusuportahan niya po ay yung proclamation na kung saan gigibain pa muna kami bago itayo para lang po makover yung mga empleyado ng LLDA. Sa tingin naman po namin, hindi naman po namin hinahadlangan yung 4PH na yan para kasi solusyon po ito para magkaroon ng mga tahanan, yung mga walang may bahay, yung mga katulad din namin dati. Pero sana po, yung itatayong bahay, itayo na lang po din sa mga bakanting lote. Katulad po ng sinasabi ko, 171 naman po ito. Ang ikino-occupied lang po naman namin ay 91 hectares. So meron pa pong natitirang 80 hectares na pwede naman pong pagtayuan nung gusto po ng DSUD, gusto po ng ating Pangulo na 4PH para po mabigyan din ng pabahay yung lahat ng mga wala pang bahay sa ilalim po ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. So sana po sa mga nakikinig po, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga nakakaintindi sa aming kalagayan na wag na po kaming alisin dahil hanggang sa kasalukuyan po, yung executive order ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay hindi naman po nare-revoke pa. Ibig sabihin, existence pa yan. At anytime, pwede po kaming mawala dito sa lupang arenda, pwede po kaming ma-demolish hanggat hindi po na ilalabas, hanggang hindi po kami natutulungan ng ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng isang bagong proclamation na land distribution na yung dokumento po namin ay nandun na po sa Land Management Bureau. So kami po, sa ngalan po ng Alliance of People's Organization at lahat ng mga pangulo na nandito ngayon na nakasama ko ay nagdadasal at dumadalangin na sana po ay minsan ay makaharap namin ang Pangulo. Meron na po kaming letter na ginawa, meron na rin po kaming sulat na ibinigay
sa inyo pong tanggapan sa pamamagitan po ng Presidential Action Center ay sana po ay makita ng aming Pangulo yung aming pong kagustuhan na makaharap namin siya at maipaliwanag po namin sa kanya at maiparating na din yung aming kahilingan na magkaroon ng kasiguraduhan sa paninirahan. At sana po ngayong Disyembre papalapit na, alam po naman namin na mabuti ang kanyang kalooban, sana po ay maipamasko niya na po sa amin. So tulungan niyo po sa lahat po nakikinig, tulungan niyo po kami sa lupang arenda na magkaroon ng kasiguruhan sa paninirahan sa tulong po ng ating Pangulo. So yun lamang po, maraming salamat at mabuhay po ang lahat ng nanonood na nakikinig. Maraming salamat po. Sir, sinabi niyo na po lahat. So ngayon yung tanong ko po, as dumadaan po ako dito, okay naman po yung community niyo. Tsaka may mga negosyo na rin pong iba dito. Yes po. So ngayon, nakita ko kasi sabi nila, magdadrop pa sa may asahe. So nandyan na po siya sa Laguna Lake. So di ba yung seahall nyo nandito? Yes po. So mas mababa yun. Yes, tama. Tapos, doon banda, may nakita rin ako mga subdivision. So kumbaga, yung sinabi nyo, tama po, kung may 4 PH man po ating Pangulo na bahay, sa ibang lugar na lang. Tama po. Dito. Opo. So, pero, parang nasa danger zone din sila kung yung seawall natin or nasa wall na yan, di ba yes. po? So, parang mas mababa doon kasi yes, may po. mga kampungan na eh. True. So, ang tanong ko po ngayon ay, bakit pinayagan nila mga subdivisions and yung mga factory na yan dito sa lupa nyo po, sa lupang arenda? Ano po kaya yung dahilan? Yun nga po yung pinagtataka namin. Katunayan po, nung nagkaroon po ito ng proclamation, wala pa po talaga lahat yan. Wala rin po kaming subdivision dito sa paligid. Ang nag-i-exist lang po talaga ay yung community namin. Pero sa mahabang panahon ng pakikipag-usap namin sa gobyerno, nabanggit ko na nga kanina, dami ng presidente, 5, pang-6 na si Pangulong BBM, pang-6 na presidente na siya. Nagtataka kami bakit sobrang hirap para sa amin na mga may hirap, sumusunod sa proseso ng batas, nakasulat naman sa batas, sinusunod namin, pero sinasabi nila na hindi daw kami pwede. Pero habang sinasabi nila yung hindi kami pwede, sulpot naman na sulpot yung mga subdivision sa mga paligid. Unang sumulpot, yung mga subdivision, tapos nagkaroon na ng factory, tapos nagkaroon na ng shell. Ano pa ba yung kailangan pang mga sumulpot dito? Tapos samantalang kami, sinasabi nila, hindi kayo pwede tumira dyan. Gigibain namin kayo, tapos gagawin namin ng mga pabahay. Kaya nga nung sa rally namin, nung doon kami sa LLDA, DNR, ang panawagan na talaga namin doon, LLDA, DNR, magkano ba talaga biga yan? Kasi sa tingin namin, di naman namin minamasama. Pero gano'n na rin parang gano'n na rin ang iisip. Kasi pag kami ang kausap, bawal. Pagka sila ang kausap, pwede. Kaya yan din po yung aming tanong. Kaya ang request nga namin sa aming Pangulo, sa ating Pangulo, kung kami makakausap, yan din po siguro ang itatanong din namin sa kanya. Mahal na Pangulo, bakit po yung mga pagmayayaman at mga negosyante, pinapayagan pong magkaroon ng tirahan doon sa aming lugar? Bakit po kami na Pilipino, matagal na po nakikipag-usap, bakit hindi po kami pinapayagan? Ano po yung dahilan? At yan din po, sir, yung laman ng aming sulat, 5 taon na sa DNR, sa LLDA, paliwanag niyo po sa amin. Bakit sila pinapayagan? Bakit kami hindi? Hindi po kami sinasagot ng mga ahensya ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno. Kaya ang tingin po talaga namin, ang ating Pangulong PBBM na lang talaga po ang pwedeng tumulong sa amin para matapos na po ito, kasi hindi namin alam kung ilang presidente pa talaga ba ang lilipas at mga ngako. Kasi hindi naman kami pinapalis, pero hindi naman kami binibigyan ng solusyon na kasiguran sa paninirahan na manatili. At eto pa, nakikita namin dito, ang umiikot na po dito, mga Chinese sa mga paligid-paligid. So ayan, makikita po namin dito, may mga Chinese na mga tumitingin-tingin sa mga paligid. So tama na. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng mga yon? At sa kasalukuyan, malawakan ang reclamation sa lawa ng Laguna. Sinasabi natin, kung kami ay danger areas, bakit yung lawa ng Laguna nire-reclaim. So kayo sir, dumadaan naman kayo dito sa kahabaan ng C6.
Pag kayo po ay lumagpas doon sa may C6 Taguig, makita nyo po dyan ang lawak na ng ang lawak na ng reclamation. At meron pa po yung Bay Breeze mismo, Bay Breeze subdivision po 'yon. Ang mga nakatira doon ay mga mayayaman. Talagang nasa lawa na nung panahon ng Undoy, halos 7 buwan silang nakalubog sa tubig. Tas kami hindi. Ba't yun di naalis? Ba't kami hindi? So yan po yung aking Yan din po yung aming tanong. Kung kayo pa ay may tanong, yan din po yung aming tanong na hanggang sa kasalukuyan, nag-uusap tayo, wala pa pong sumasagot sa amin. Sa tanong din na yan. Thank you so much, sir. So, ano pa po kaya yung mga tanong natin na na-observe niyo po? Same din po. Pero yung okay naman yung kalakal dito po, no? Yung mga mga negosyo, kasi may nakita ko, mga kalenderya. Oo. So, mga business dito, okay talaga. May mga hardware. May hardware, mga eskwelahan. Kompleto na nga po eh. Kompleto po, mga simbahan. Yung shell na sinasabi niyo doon, sir. Oo, yun. May green notes ka. Oo. Shell. Nakita ko nga. Bubog din Si sir. Bubog na rin dati. Kasi dahil sinasabi nila na lupang arenda, pag sinabing lupang arenda, squatter, ang tingin nila, nagaya ng tondo. Parang squatter na kagaya ng tondo. Pero kasi sa tondo, kinakailangan mong sumuot sa silong na may silong para ka makauwi sa bahay mo. Pero ang lupang arenda po, tingnan ninyo, kung maaari po sana, ay baka po pwede kami mag-request, ma-ocular inspection, yung buong lawa, magmula Taguig hanggang dito sa amin sa Taytay, kung gaano nakalapad yung nire-reclaim, and then, pasukin po natin yung loob ng arenda para ma-video, kung meron po kayo makita ang mga iskinita. Dito po sa amin, kami po yung squatter na parang subdivision, lahat ng bahay talikuran. At yung lahat ng kalsada namin ay malalapad. Pinaka maliit na kalsada namin ay 5 meters. So, ang tanong na lang dun kung massive ang reclamation sa ngayon, sa buong lawak, magmula Taguig hanggang lupang arenda, bakit po pinayagan? Di po ba? Yun nandiyan ang tanong namin din sa LLDA. Ang LLDA, sa tagal na ng panahon na nakikipag-usap kami, bakit ayaw nyo kaming harapin? Ayaw nyo sagutin yung tanong namin. Di ba? Ganun lang ang amin 30 years na po kaming naghihirap dito. So sana makonsensya naman kayo na kayo dyan ay nakaupo sa pesto, naka-aircon, samantalang kami nagbabanat ng buto para maitayo namin yung mga bahay namin. Hindi para pagdating sa dulo, igigibayin din lang. So yun na po. Maraming salamat. Magandang umaga. So wala, babalisa tayo araw-araw, no? Kung ano ba to, i-demolish or hindi? Yes, tama. Tutuloy ko pa ba to yung renovation ng bahay ko or hindi? So yun po talaga. So walang kasiguraduhan. Kaya mas maganda para maayos yung pagtulog natin. Yes. Lalo na po tayo kasi yung mga apo nyo, mga anak, so sila po talaga magmamana ng mga natin, pabahay dito. Ako po si Elsie Nisa. Pangulo po ako ng Lupang Arenda Urban Core Alliance. Kanina po, nalahad na nung presidente ng Apola yung buong history ng aming paninirahan sa Lupang Arenda. Sa loob po ng 3 dekada halos, makikita po ninyo ngayon, ang ganda na po ng lugar namin. Nung maliliit pa ang mga anak namin, talagang pinagtiyagaan namin kung ano ang hirap ng lugar na to dahil malamok, maputik, walang electricity, walang maayos na tubig. Kumbaga, kami ho ang nag-build ng isang magandang komunidad sa Lupang Arenda. At syempre, hindi rin po maitatanggi na ang ating LGU, mula ho sa ating bayan ng Taytay, barangay ng Santa Ana hanggang sa ating probinsya ng Rizal, ay naglaan na ng milyon na pondo para tulungan yung mga tao mabigyan ng maayos na kalsada. Bakit po nila na ginagasta yung napakalaking pera para lang po gibain o i-relocate ang mga tao rito? Di po ba dapat suportahan nila ang aming laban at maibigay na rin talaga sa amin dahil na-build na po namin ang isang napakagandang komunidad sa tulong ng aming mga anak dahil nakatapos na sila.
3 dekada halos ang dumaan. Na-improve namin ang aming mga lugar. Kami ng mga leader, halos namuti na ang buhok sa laban para lang matamo yung katiyakan sa paninirahan. Ang nakakapagtaka lang po talaga, sa loob ng napakaraming taon, bakit hindi namin makuha yung kasiguruduhan sa paninirahan? Samantalang paikot dito sa aming lugar at hindi maitatanggi. Nasabi nila, ang issue namin dito ay liquefaction, malambot na lupa. Yan po yung binabato nila sa amin dati pa, nung mga nakaraang mga taon sa aming pakikipag-usap sa kanila. Tapos ngayon, meron hong 4PH program ang ating Pangulo na sinasabi nga, ilalagay kami doon. Di ho ba, high-rise building yun? Tapos liquefaction ang issue sa lupang arenda. Tapos ho, ang nangyayari, meron ho kami ditong rules na na hanggang 2 palapag lang ang aming mga bahay dahil malambot nga ang lupa. Para hong contradict doon sa pinaplano ng gobyerno na lalagyan ng mataas na building. Ang issue nga, liquefaction. Di ho ba? Kaya nakakalito po talaga ang mga programa ng ating gobyerno na kung saan parang hindi akma yung mga plano nila para sa amin. Ano po ba ito? Pilipino po kami. Kami ho ang nag-ayos ng lugar na ito. Na para panirahan namin, komportable kaming manirahan at magkaroon kami ng katiyakan sa paninirahan dahil kami po ang nag-ayos nito. Kami ho ang nagpaganda sa tulong ng mga nakaraang administrasyon sa aming LGU. Sana naman po, sa tingin ko, kung talaga pong ibibigay, sa dami ng Pangulong nagdaan dito, nandiyan na ho ang katotohanan na ito po ay walang issue ng liquefaction. Kasi po, paikot po, mayroong mga industrial na napakahiganting mga kumpanya na nandito ho halos sa lake bed. Kaya, asaan po yung ba't ayaw nilang payagan? Yan ho, pag kami ang kaharap nila, ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang issue. Bakit yung mayayaman, nagkakatitulo pa, sa lake bed mismo sila? Di ho ba? So, siguro, kung ayaw nilang ibigay, marami silang dahilan. Di ho ba? Sana ho, nananawagan kami sa ating Pangulong Marcos na sana sa loob ng maraming taon, maraming Pangulo ang dumaan sa aming issue na patuloy naming inilalaban, patuloy kaming nanunuyo, na sana mabigyan kami ng kapanatagan sa aming paninirahan. Sana sa panahon po ninyo, nananawagan kami, mahal na Pangulong Marcos, na sana po ay mabuksan naman po ang puso ninyo para sa mga mahihirap na kagaya namin, na gusto lamang pong magkaroon ng katiyakan sa paninirahan, na kung saan ang lugar namin ay sininop namin, pinaganda na rin namin. Sana po, kumakatok kami sa puso ninyo, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno na may concern ho sa proklamasyon ng lupang arenda. Please naman po, ilagay po ninyo yung sarili ninyo na sana kayo ang nandito at kami ang nandyan. Ano po naman sana, ano po ang mararamdaman nyo? Sana naman po, anak din po kami ng Diyos. Sana po, bigyan nyo naman ho ng importansya ang ang mga katulad namin na magkaroon kami ng kapanatagan sa paninirahan at tuluyan ng mapunta sa amin ang aming mga kinatitirikan ng aming mga kabahayan. At wag na ho tayong wag na hong marami pang dahilan. Sana po buksan ho ang puso ng lahat ng ahensya. Nananawagan din kami sa aming mga leaders dito sa aming nakakasakop sa aming lugar, sa barangay, sa munisipyo, maging sa Kapitolyo. Sana po, mabigyan na po kami ng katiyakan sa paninirahan. At sana po, pamasko na lang po ninyo, Pangulong Marcos. Napakadami po kami dito. Almost mahigit na po kaming, siguro more than 20,000 families dahil matagal na yung 19,000 families. Eto po, kompleto na kami. May mga konkreto na kaming kalsada, may mga court na kumbaga talagang isang komunidad na po kami. May mga mini hospital na kami dito, merong mga basketball court,
lahat po ng dapat sa isang komunidad ay present na po sa aming lugar. So, siguro po kung titingnan at bibisitahin ng mga kinauukulan, sila po ay kumbinsidong ito po ay isang komunidad na dapat manirahan na kami ng kampante at makatulog na kami sa ng mahimbing na ipapamana namin sa aming mga anak, sa aming mga apo, dahil kaming mga leader ay nagkaroon na ng mga puting buhok na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung katiyakan sa paninirahan. Pangulong Marcos, mahal na Pangulo, sana po sa mga ahensya ng gobyerno, kami po ay kumakatok sa puso ninyo. Sana po, bigyan naman po ninyo ng puwang ang aming matagal ng panawagan at tuluyan na pong maipamigay sa mga napakaraming naninirahan sa lupang arenda. Maraming salamat po. Pag may mga bumbero kasya dyan, pag nasunog, Opo. yung sa ibang squatter hindi eh. Kaya sabi ni Sir, parang subdivision na talaga yung community nyo po. Yan. Tapos, yun lang naman, sino pa po pag may mga concern? Santa. Ako po ay mag-add-ons lang doon sa mga pangyayari na 3 taon na mahigit na aming pakikibaka dito sa Lupang Arenda. Pangalan niyo po, ma'am? Ako po si Maria Fe Borja Ranario, kasalukuyang Pangulo ng isang local organization, yung Sampaguita Taytay Homeowners Association. At the same time, ako po yung Pangulo ng isang federation, yung Urban Poor Federation Incorporated. At Vice President Internal po ng Apula. Ako po ay, dahil hindi nila nabanggit yung unang laban namin nung kasalukuyang binubuo pa itong Lupang Arenda, yung Taytay Laban sa Lakeshore Dike, kung saan pinag-aralan yung mga legal and technical na para yung may divert lang yung proyekto. Kami po ay nandito na nung sagasaan kami ng C6 na kung saan, kaya po Road Dike C6, yan na yun eh. Na kung saan ang sabi nila noon, ang pagpayag namin na dito dudaan sa amin ay para maproteksyonan yung Lupang Arenda, yung 80 hectares na pre-claim ng ating mahal na Presidente Ramos. Pumayag po kami sa kadahilanan, ang sabi nila, pag pumayag kami maproteksyonan na yung Lupang Arenda, yung 80 hectares na pre-claim ni President Ramos. At ito na rin yung tungtungan namin doon sa sinasabi ng LLDA na hindi kami pwedeng manirahan dahil below 12.5 elevation kami. Nangyari na po, kami na po yung nag-develop sa lugar. Tinulungan na rin po kami ng gobyerno para sa development ng mga road, sa mga concreting ng mga roads. Lahat po ng resources namin, lahat ng panahon namin, inilagay na namin dito sa aming lupang tinitirhan para naman gumanda yung paligid. Kasi umaasa kami na balang araw, mapasa amin talaga yung lugar. Nagkataon lang po, sa ngayon, nung nagkaroon ng undoy, medyo nahirapan kami dahil doon sa ni Robredo ng DILG noon na status ko yung lugar. Pero noon po, nakipag-usap na kami sa mga ahensya at nagkaroon na ng mga pag-aaral muli sa aming lugar. Yung sinasabi nila na kami ay obstruction, wala na po yung aming, pinakita talaga namin na hindi kami obstruction. Pinakita rin namin na yung lugar, kung may liquefaction man, hindi naman lahat na part ng lugar. Mataas na po, dinevelop na yung aming lugar. Pati yung pamumuhay, yung mga istruktura ng aming kabahayan, dinevelop para may pakita namin sa gobyerno na kami ay hindi eyesore sa kanila. Pati yung mga pagtatax debt, property tax, umano rin po kami para kahit papano meron din kaming balik sa mga tinutulong ng gobyerno sa amin. Nung panahon na si Gloria Macapagal Arroyo, na kung saan siya rin ang nag-revoke sa aming karapatan, 2 beses siya dito pumunta. Kasi, siya nga po yung nag-ano ng patubig
at pailaw dito sa amin. Nag-approve ng pailaw at patubig. Nagulat lang kami nung nirevoke niya. Pero sana po, tulungan nyo kami na may parating sa ating Pangulo na kami ay nanirahan na sa matagal na panahon dito. Kami na yung nag-develop sa aming lugar. Sana po ibigay naman niya sa amin itong aming mga pinaghirapan na ito na lang din yung aming pwedeng may pamana sa aming mga anak. Tinututulan po namin talaga na ayaw namin talaga yung 4PH. Kasi kagaya naming mahihirap, hindi rin namin kayang maghulog. Hindi rin kaya namin magbayad sa kanilang pabahay. Oo. Dito po ang gusto namin na land disposition, yung ibigay talaga nila as is where is, site development, kung ano lang yung makabara sa sa daanan, yun lang i-give up po namin. Mananatili lang yung mga tao dito sa amin. Kaya rin po namin, nakikiusap po kami, mahal na Pangulo, kung ano po yung pwede naming may tulong sa gobyerno. Kung pagbayarin kami nang kaya naman namin, wag lang kaming paalisin, mas maigi pa po kesa yung ilagay niya kami sa 4PH. Dahil hindi po angkop na solution na para sa aming mga mahirap ang 4PH. Yun po lang. Mahal na Pangulo, bilang kaparehas mo na Ilocano, dawatan mi ken ka nga, itad mo kada kami dito nga, pag naedan mi, tulungan mo po kami. Dahil alam mo naman na bilang isang mahirap, dahil tilaang ti kaya mi ngaitad ka nagitan na mi. Agyaman kami, Pangulo. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Josie Cordero, Pangulo po ng United Lupang Arenda Neighborhood Association sa Purok 4 po. Kalihim din po ng alyansa ng Apola dito sa Lupang Arenda. So kung makikita nyo po sir, mag-ikot kayo, mapapatunayan nyo po na ang Lupang Arenda ay isang stable na komunidad. Kumpleto na po sa pasilidad. May eskwelahan mula elementary hanggang K-12. Meron pong private at actually ang 3 po ang aming public school dito sa Lupang Arenda. Marami po ang private. Meron din po kaming mga RHU, health center halos sa lahat ng purok namin, meron po yun. Kumbaga, hindi po pala nag-approve mga officers na magkakaroon ng eskwelahan? No po, yun po ay binababang proyekto mula po sa ating Kapitolyo. At ang mga improvement po ng aming kalsada ay pondo po yan mula sa opisina po ng DPWH sa tulong po ni Congressman Jack Duavit. Kung ano nga sir, kung titingnan nyo, magugulat kayo eh. Kasi ang ibinababang pondo ay nasa 10 million, 20 million. Pang ano lang po yun road concreting with drainage. Mga 2 block lang po ang pinupondohan nun. So di ba nakakatuwa? Ang Lupang Arenda ay isang maayos na komunidad. Kung ikukumpara sa ibang sinasabing squatter, ito po ay may tamang sukat ang mga kalsada na naaayon sa BP 220 na sinasabi ng ating batas. Kasi nga ang tinitingnan din po namin ng mga nakatira dito at mga namumuno ay ang pagdating ng panahon ng sakuna, ng emergency response, makakapasok po ang ating mga ambulance, ang ating fire trucks sa loob sa mga lugar na merong nangyaring sunog, merong pasyente na dapat kunin at dalhin sa ospital. So yun po yun. So ang panawagan talaga ng Lupang Arenda ay isang bagong proklamasyon para doon sa 91 hectares na kinatitirikan ng aming mga bahay. Kagaya ko po, ako po ay isang nanay. Imbis na asikasuhin mo yung mga anak mo sa bahay, syempre, ang oras mo, nabawasan pa kasi nakalaan pa para doon sa pakikipaglaban mo, para doon sa gusto mo mangyari na balang araw, yung mga anak mo hindi na maranasan yung pakikipaglaban pa. Hindi na nila maranasan pa na lumabas sa kalsada at sumigaw ng para doon sa kanilang kasiguruhan sa paninirahan. So yun lang sana ang panawagan sa lahat ng involved na ahensya ng gobyerno dito sa usapin ng
proklamasyon ng lupang arenda, tingnan, babaan nila para makita nila mismo yung lugar na dapat hindi lang yung reports, mga papel na pinapasa sa kanilang lamesa na natitenga lang at nawawala pa. Babaan nila actual para makita nila mismo yung sinasabi namin na karapat dapat magkaroon ng isang bagong proklamasyon ng lupang arenda. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you po. Hello po, Kap. Good afternoon. Kayo po nakakasakop po sa Barangay Santa Ana, doon po sa Lupang Arenda po. So, kayo po si Kapitan Michael Cruz po. Yes, sir. Ayan po. Magandang araw po. Ako po si Kapitan Michael Tusay Cruz ng Barangay Santa Ana at sa ako po ang Lupang Arenda. Sa katayuan po ng mga taga-Lupang Arenda na matagal na po nila talagang inaasam na mapa sa kanila ang kanilang mga tinitirigang bahay o yung kasiguraduhan sa kanilang paninirahan po. At ang Barangay Santa Ana ay talagang pabor na pabor dyan na talagang ma-reproclaim na po ang lupang arenda. Sa katunayan, ang Barangay Santa Ana, ang sangguniang barangay sa pangunan ng inyong lingkod ay talagang nakagawa na ng resolusyon na talagang pinapayagan na rin na maging sariling barangay na ang lupang arenda po. At ang lahat ay pumabor, ganun din ang talagang kasiguraduhan nila sa kanilang paninirahan na talagang mapa sa kanila na ang lupang matagal na nilang inaasam at sa kasalukuyan tinitirikan po na kanilang mga bahay po. Sa katunayan, ang lupang arenda ay isang ganap na komunidad na talagang halos lahat ay kumpleto na sa tulong ng bawat LGU tulad ng provincial government, ang aming municipal government ay talagang naglalaan ng mga iba't ibang proyekto dyan sa lupang arenda. Katunayan, may mga eskwelahan na dyan, basketball court at marami na talagang mga simento na patunay na talagang inaalagaan namin ang mga kabarangay namin dyan. Yun. So, maraming salamat po, Kap. So, anong masasabi niyo po ngayon sa ating gobyerno, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos? Anong masasabi niyo po, Kap? Para mapaabot sa po ating natin. Pangulong BBM, isa na ako sa mga nakikiusap talaga na talaga ma-reproclaim na ang lupang arenda dahil sa tagal na rin talagang nakikita ko po na ang aking mga kabarangay ay matagal na nakipaglaban po dyan at di sila matahimik. At siyempre, ang sarap matulog na ang kanila talagang pangarap na inaasam ay kanila na makakamit sa pamamagitan niyo po, mahal na Pangulo. Thank you so much po, Kap. At sana, God willing, may proclaim na ang lupang arenda sa inyo pong sinasakupan po. Yes, Yan. opo. So, thank you so much po, Kap.